Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Kwaresma at tayo nanyayahan ng ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin na tayo mapalapit sa Kanya upang maramdaman natin ang kaluwalhatiang dala niya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa pag-akyat sa isang bundok upang manalangin. At samantalang nananalangin siya, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at pumuting nakasisilaw ang kanyang mga damit. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya. Sila ay si Moises at si Elias na napakita sa kaluwalhatian at nagsasalita tungkol sa paglisan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Si Pedro at ang kanyang mga kasama ay antok na antok. Ngunit na magising sila ay kanilang nakita ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking kasama niya. Nang sila'y humiwalay sa kanya, winika ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti dumito na tayo. Gumawa tayo ng 3 tirahan, isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nila nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang dumating ang isang alapaap na lumilim sa kanila. At lubang natakot sila na matakpan ng alapaap. At mula sa alapaap ay may nagsalita ng ganito, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, pakinggan ninyo siya." Na makapagsalita na ang tinig at si Jesus ay nag-iisa na. Ang mga alagad ay hindi nakaimik at hindi nila isinalaysay kanino man ang kanilang nakita ng mga araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, mahirap maglakbay kung hindi mo alam kung saan ka patuntungo. Napakahirap makipagsapalaran kung kahit kaunting chance ay wala kang nakikita na makakamtan. Napakahirap pag-start ng trabaho o negosyo kung wala kang project study na alam mo na ikaw ay magtatagumpay. Sapagkat kung hindi ka sigurado sa lahat mong pupuntahan o sa lahat ng iyong gagawin, kung ikaw ay makakaranas ng hirap, ng pagsubok sa daan, ikaw ay titigil, ikaw ay manghihina. Napakaganda na kung ikaw ay pupunta sa isang lugar ay makikita mo na yung ganda, yung kaligayahan na idudulot sa iyo ng lugar kung saan ka patutungo. Napakaganda na kahit isang katiting ay meron chance ka sa iyong pakikipagsapalaran na makakamtan mo ito. At napakaganda rin kung makikita mo sa pagsimula ng iyong negosyo ay may tagumpay, may kasaganaan na makakamtan ka sa hinaharap. Minamahal ko mga kapatid, kung ito'y nasa iyo, lahat ng pagsubok, lahat ng hirap na iyong daraanan ay pipilitin mong lampasan upang makuha mo yung nais mong makamtan sa hinaharap. Minamahal ko mga kapatid, si Margaret ay dumating ng hapon yun. Ibang-iba yung kanyang kaligayahan.
Makikita mo sa kanyang mukha ang tunay na kasiyahan. Ito ay ibang-iba sa mga gabing pag-uwi niya ng nakaraang 6 na buwan. Sapagkat ng mga nakaraan na yon, ay halos lagi siyang pinagsasakluban ng langit at lupa para bang ang daming problema niya sa kanyang buhay, sa kanyang pag-uwi. Subalit ngayon, ibang-iba ang makikita mo kay Margaret. Sapagkat hawak-hawak niya ang isang kontrata na siya ay tinanggap na magtrabaho sa ibang bansa. Naririto ang assurance na mayroon siyang trabaho sa ibang bansa. Naririto ang assurance na magandang kinabukasan. Kaya tuwang-tuwa siya. At dahil nga dito sa assurance na ito, maaari siyang magsakripisyo. Maaari niyang gawin ang lahat upang siya ay makaalis at makapagtrabaho sa ibang bansa. Maaari niyang ipagbili ang parte ng sinasaka ng kanyang ama na lupa upang maipambayad niya doon sa lahat ng gastusin na sa kanyang pag-alis. Totoo nga, minamahal ko mga kapatid, naririto na ang garantiya. Kontrata, malaking sweldo, ang daming mga privileges, kasama yung accommodation, kasama yung iba't ibang bagay na maibibigay sa kanya. At alam niya na ang lahat ng gagastusin niya ay kanyang mababayaran. Ito nga ang napakaganda at nararamdaman ni Margaret at ng buo niyang pamilya ng gabing yon. Minamahal ko mga kapatid, sa banal na ebanghelyo ngayon ay mayroon ding assurance. Yung transfiguration, pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ay assurance na ang lahat ng hirap ng mga alagad ay mapapalitan at mabibigyan ng ginhawa. Ito ay assurance din sapagkat sila mismo ay nakaramdam ng tunay na kaligayahan. Kaligayahan dala ng kaluwalhatian ng pakikiisa nila sa ating Panginoon doon sa bundok na yon, sa bundok ng Tabor. Subalit may katanungan, minamahal ko mga kapatid. Bakit sa panahon ng Kwaresma na alam natin na ito'y pakikisa natin sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay bakit masaya ang banal na ebanghelyo ngayon? Kung pagbabalikan natin ang ebanghelyo bago dumating ang transfiguration, nang sila ay papunta na sa Jerusalem, ipinahayag ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, tayo ay pupunta sa Jerusalem. At sa Jerusalem, ako ay huhulihin ng aking mga kaaway, ng mga punong pare at mga eskriba, ng matatanda ng simbahan. Ako ay parurusahan nila. Ako ay mamamatay sa krus. Subalit pagkatapos ng 3 araw, ako ay muling mabubuhay. Sino sa mga alagad ang hindi mawawala ng pag-asa? Na problema ang mga alagad. Katunayan, sabi nga ni San Pablo, ni Pedro na kanilang spokesman, Panginoon, hindi mangyayari yan sa iyo. Alam nila na ito'y hirap. At dito sa sinasabi ng ating Panginoon, maaaring mawalan ng pag-asa yung mga alagad at maaaring mawalan ng tiwala sa ating Panginoon na hindi siya ang Diyos, hindi siya ang Kristo, sapagkat siya ay mamamatay. At ito nga transfiguration ito ay nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga iniisip, lahat ng nararamdaman ng mga alagad. Sapagkat sa transfiguration na ito, sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon, ay naririto lahat ang assurance. Assurance na ang tunay nilang sinusundan ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sapagkat dito sa kanyang kaluwalhatiang naramdaman ng mga alagad, ng mga oras na yon, ay naroon ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos.
na ang pakikiisa nila ay hindi sila nagkamali sa pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat naririto ang tunay na pangako ng kaluwalhatian at kaligtasan. At pagkatapos, ito nga si Kristo ay tunay na Diyos, sapagkat napakinggan nila ang tinig ng Ama. Pakinggan ninyo siya. Ito ang kaisa-isahan at bugtong kong anak. Pakinggan ninyo siya. Minamahal ko mga kapatid, ang saya ng mga alagad, ng 3 alagad, nang maramdaman niya ay yung kaluwalhatian na yun. Katunayan nga sinabi ni Pedro, Panginoon, dito na tayo, huwag na tayo bumaba doon. Ang daming problema doon. Pero dito, kaluwalhatian, kaligayahan. Kung gusto mo gagawa kami ng tirahan, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Minamahal ko mga kapatid, totoo nga na ang transfiguration na ito ay nagbigay ng tunay na kaligayahan. Kung titignan natin sa ating buhay, marami tayong pagsubok na nararanasan. Marami tayong hirap na nararanasan. Sa mga pagsubok na ito, kuminsan tayo sumusuko. Kuminsan na isang tumigil. Kuminsan ay nawawalan tayo ng pag-asa. Maaaring ang ating problema ay sa ating pakikipagkapwa. Problema sa ating relasyon. Relasyon sa asawa kuminsan ay naroon. Relasyon sa mga magulang ay naroon. Relasyon sa mga anak ay naroon. At kung minsan napakalaki ang problemang ito na nais nating tumigil, nawawalan tayo ng pag-asa. Ang ating Panginoon ngayon ay nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa sa pamamagitan ng kanyang transfiguration. Kung minsan ang ating problema ay sakit, personally, ang sakit natin kung minsan ay halos hindi natin makayanan. Ang daming mga may sakit na halos ay sumusuko na, sapagkat halos hindi nila makayanan ang hirap na kanilang nadarama. Subalit naririto ang ating Panginoon para sa lahat ng mga may sakit. Naririto ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa, na kung tayo'y makikiisa sa Kanya, na kung tayo ay hindi aalis sa Kanya, na kung yung ating pananampalataya ay laging nasa Kanya, siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaluwalhatian, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na pag-asa. Sa mundo ngayon ay ang daming mga problema na para bang wala ng katapusan. Subalit naririto ang ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Kaya't sa panahon ito ng Kwaresma, minamahal kong mga kapatid, o sa ating pakikiisa sa mga sakramento, sana sa ating pagsimba ay tayo ay matulad sa ating Panginoon, na isinasama tayo dun sa bundok na yon ng panalangin at pagsamba, upang sa ganon makiisa na tayo sa mga sakramento, lalong-lalo na Santa Misa, na kung tatanggapin natin siya, naroon tinatanggap natin yung kaliwalhatiang ipinadama niya sa transfiguration na yon. Sa panahon ito ng Kwaresma, inaanyayahan tayo kung paano inanyayahan niya yung 3 mga alagad na yon upang manalangin. Ganon din ang bawat isa sa atin ay inaanyayahan ng ating Panginoon na tayo makiisa sa Kanya, manalangin kasama niya, upang sa ganon makamtan natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sana sa linggong ito ay tignan natin ang ating sarili. Kung tayo nagkukulang sa panalangin, kung tayo nagkukulang sa pakikiisa sa ating Panginoon, baguhin natin ang pakikipag-ugnay sa Kanya, at ang lahat ng ating hirap, lahat ng pagsubok sa atin ay magkakaroon ng katugunan, magkakaroon ng kaluwalhatian, sapagkat siya ang sinasabi, ito ang aking bugtong na anak, na aking pinakamamahal. Pakinggan ninyo siya.
Para sa Sydney ay may announcement ako pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pinamahal kong mga kapatid, sa panahon ito ng Kwaresma, makiisa tayo sa ating Panginoon sapagkat Siya ang ating pag-asa. Siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kalwalhatian. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.